As a proud Palawenyo, it is my bucket list to travel all around sa isa sa mga natitirang paraiso sa mundo, ang Palawan. And the journey continues as I booked a round trip to go ticket to travel Coron, Culion, and Busuanga. Kung manggagaling ka sa Puerto Princesa papuntang Coron, it will usually take 13 hours. Yun ay kung magbabarko ka. Pero kung mayaman ka naman at meron kang pang eroplano, edi wow! Charis. Char lang. Ako kasi tipid-tipid lang. Pero kasi kung gusto mo talagang magpahinga at magpalayo sa stress, I recommend na magbarko kayo. It will give you time para mag-isip-isip, magmuni-muni, tapos may ganyan pang view. At kung grupo naman kayo, pamilya o barkada, dahil may mahabang oras na walang signal, you can grab the opportunity to have meaningful conversations together. Uy! Tapos hindi nyo mapapansin, nasa Coron na pala kayo. Welcome to Coron! Sinundo nga ako ng best friend / videographer kong nonchalant. Galing pang Culion Yard. Siyempre, kung naghahanap kayo ng budget lang din na may stay with breakfast na yon, I recommend Luis Bay. Malapit lang siya sa Coron Wharf, kaya kitang-kita mo yung mga turista. Pagdating naman sa gabi, kung hanap nyo naman ay nightlife or makakainan, maglibot-libot lang kayo sa buong town at marami kayong makikita. Well, kapag nandito ka sa Coron, para kang nasa ibang bansa kasi mas marami ka pa nakikitang foreigners kaysa sa mga lokal. And speaking of that, dahil sa pagtaas ng tourist rate, kaya din siguro apektado ang mga lokal sa mas mataas na bilihin dito sa Coron. Pero naman, bumawi naman sila sa serving. In fairness ha, ang dami ng serving nila dito. Kumbaga, busog-busog din talaga kayo. Wala si ate papansin. Charis, pag mga Pinoy nyo kasi papansin, pero kapag mga foreigner, ang cute. Pa-plastic nyo rin talaga. Ayun, so kung ang cravings nyo naman ay chicken, meron din naman sila ditong inasal, pati andok. Ay actually, marami pang at iba. At kung seafood naman ang hanap nyo, pwede kayo dito sa Kawayanan Grilling Station. Sino ba namang hindi matatakam sa ganyan with spicy garlic sauce? Sikat na sikat din dito sa Coron itong Matthews Island Crepe Cafe. Kaya tinry din namin. Ayun, masarap naman, pero matutulala ka lang sa presyo. Kaya naman nagkarinderya agad kami kinabukasan. Uy, char lang, pero ang sarap talaga dito guys sa Red Rock. Ito yung pinaka-i-recommend ko. Ang sarap dito, promise. Ang swerte ng punta ko dito sa Coron. At nandito na nga tayo sa exciting part. Na-cancel yung tour namin kasi nga merong bagyo. Kapag siniswerte ka nga buti naman, na lang, nandito si Jollibee to comfort me. Uy, not sponsored. Year 2015, nung na-mark as virginize ako sa Coron. Pero sabi ko sa sarili ko, babalik ako kasi gusto ko rin pumunta sa Busuanga, pati sa Culion. And here I am now, going back to Honolulu just to get that Maui-Waui. Sorry. All thanks to Hannah's Travel and Tour, na bukod sa mas mura na, ay napaka-accommodating pa. Sila yung nag-arrange ng tours namin. Kaya naman kahit may bagyo ay nagawan pa rin ng paraan para matuloy yung iba. Dahil bilang lakwatserong Palawenyo na feeling virgin, palag lang ng palag. Tuloy pa rin namin umakyat kahit alam namin na ganito na yung panahon. You're halfway, keep it up guys, halfway, keep it up, almost there. Yeah, thank you. Isa nga itong Mount Tapias sa hindi mo pwedeng palampasin kapag nandito ka sa Coron. Dapat medyo kondisyon yung katawan mo kasi merong 721 steps. Pero bawing-bawi naman kapag nasa taas ka na. Ang ganda ng view. Lalo pa siguro kung maganda yung panahon at may sunset. Naabutan na nga kami ng ulan sa taas. Blessing yan. Sunod na araw, happy na ang mga person kasi tuloy na daw ang tour. Kaya naman sinundo na kami ng Hannah's Travel and Tour. Here we go, Coron. I am Coron. I am Virgin. Huy, sobrang dami nga ng mga turista, hindi ka na rin magtataka kung bakit lagi kasama ang Coron sa mga top destinations dito sa Palawan at sa Pilipinas at sa buong mundo. Woo! At syempre, bago umalis ang bangka ay nagbigay na ng instructions ang tour guide. Sana all malakas ang appeal, ako kasi mapapil lang. Bilang na-experience ko na dati yung Tour A at na-experience naman na ng best friend ko yung Tour B, nagkasundo kami na Tour C na lang para parehas naming first time. Kaya naman, Marcus Virginize na kami sa Tour C. 3 spot lang ang pupuntahan sa Tour C, pero malayo kasi part na siya ng Culion. Una na dyan, itong Coco Beach. Coco Beach kasi pagmamay-ari siya ni Coco Martin. Kay Tanggol pala ito. Char lang. Ang ganda din dito kasi muwa na yung vibes. Bukod doon ay kung gusto mo talaga ng peace at magpahinga, perfect ang spot na to kasi hindi siya ganun ka-crowded. Kain tayo mga ka-birds. Tapos nang kumain ay nagpahinga lang kami saglit tapos pumunta kaagad kami sa next spot. Ito ay ang Ditaytayan Beach kung saan pwede kayo mag-snorkeling at malayang mag-swimming. Next stop naman ay itong Malcapuya. Hindi ko talaga to tinignan sa social media kaya wala talaga akong idea kung anong itsura dito. Sa una, akala ko parang normal lang din siya. Pero nung tinagos na namin mula likod papunta sa harap, doon ko na nakita kung gaano siya kalawak at gaano siya kaganda. With clear turquoise water at puting buhangin. Parang mala Boracay, although hindi pa ako nakakapunta sa Boracay. At least kasama ko naman si Kakay. Kung mabibigyan ulit ng opportunity para makabalik dito sa Coron, I think dito ko pinakagustong bumalik. Ang sarap dito, yung mga tipong overnight, isang
linggo. Tapos pagbalik mo, tinanggalan ka na ng trabaho. Huy, wag ganun. Peace now, peace later. Charis. Pwede naman kasing siklib lang. Siklib pero pagkabalik umitim. Kupal ka ba, boss? Until next time, Malkapuya, you must try also their best-selling ube turon. Legit mga ka-birch na imas. Masarap. Next destination, Busuanga. Syempre, maaga kaming gumising at inabail muna namin ang free breakfast dito kay Luis Bay. Maya-maya onte ay sinundo na nga kami ng van papunta sa Kalawit Safari. Hindi ko ma-expect na papuntang Kalawit Island. Sasakay pala ng bangka. Akala ko, diretso na from land. Yun nga, akala ko dire-diretso na yun, sasakay pa pala ng bangka. Mas lalo tuloy akong na-excite. After a few minutes, we're here. Welcome to Kalawit Safari Park. Hello, tour guide yan. Ang feeling ko nga sa mga oras na to ay para bagang pumasok ako sa TV at kasama na ako sa palabas na Animal Planet. Para akong napunta sa ibang mundo, sa paraiso. Hindi ako makapaniwala na kitang-kita ko na sa malapitan yung zebra. Halos sa abot kamay ko na nga. Gusto ko na nga hawakan kaso bawal kay baka masipa tayo. Imbes na maayos ko pang nakikita ang mundo, hindi na lang kay nasipa ako tapos natamaan yung isa kong mata. Di bulag? No, manahimik. Sobra 1,000 daw ang Palawan deer dito. Bago yung isa lang na yan ang nakita ko, lugi. Bawiin ang entrance. Anuhin ko man yung tuko na yan. Marami man kaming tuko sa bahay. Charis. Ayan na siya. Kung sisipain, mas pipiliin ko na lang pala yung zebra kaysa dito sa giraffe. Imbis na sa Busuanga na ako. Baka bigla akong makarating sa Balabak. Char, alam nyo ba? Wag na, alam nyo na eh. Na virgin ako. Na bukod sa ang giraffe, ang pinakamatangkad na land animal sa buong mundo. Yung mga ganyang spot sa katawan nila or sa balat nila ay unique. Magkakaiba sila. Gaya din sa fingerprint ng mga tao. Akala ng karamihan dahil tahimik sila, pipi na sila. Umiingay din yung mga yan, lalo na kapag binibembang sila. Pero legit nga, meron silang sariling way to communicate. Kapag nakikipag-away naman sila, ginagamit nila yung kanilang liit. At mas madalas silang natutulog ng nakatayo. But personally, for me, giraffe are the cutest. Para silang introvert na malantod. Hala, na-judge pa nga. But kidding aside, I am privileged to witness the sanctuary na ilan na lang sa mga natitira sa buong mundo. So if you are planning to go to Busuanga, you must visit Kalawit Safari Park. Para naman makita mo si Bes. Miss na miss ka na ni Bes. Tingnan mo, ang taba-taba na ni Bes. Maldo ka, Bes, Kapag in-avail nyo nga ang Kalawit Safari Tour, kasama na dun syempre ang free lunch. Dito lang yan sa Buluang Fish Pond and Restaurant. Kung saan nagsiserve sila ng masasarap na Pinoy food. Kaya naman, busog mat. Thank you, Lord. At biglang naramdaman ko may nagpapabebe sa hita ko. Aduy, kawawa naman ang doggy na yun. Biro. Dapat talaga pupunta kami sa Black Island. Kaso malakas daw yung alon, kaya dito kami napadpad sa Okam-Okam. Ang ganda dito, ganitong mga view yung tinutugtugan ng Charis. Saving the best for last. Yun. Finally, makakapunta na sa lugar na hindi ko inakalang mapupuntahan ko talaga. A place that is rich in history. A paradise regained. The Island of Hope. Ano pa ba ito? Hindi ko mabasa. Uy, Charis. Kulyon. To know more about rich history of Kulyon, meron akong separate vlog dito, which I will comment down below. Nox Vlogger Yarn. Thank you again to these amazing people of Kulyon. Hanggang sa muli, Coron, Kulyon, and Busuanga. Stay virgin. Babush.